Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At siyempre, batiin din natin ang mga kababayan natin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat, sa mga banateros, banateras worldwide. Ito po ang ating magiging topic for today. Una, grabe, Claire. Ito, kailangan nyo itong mapanood. Kailangan nyo itong ikalat at kailangan malaman ito ng mga Pilipino dahil ito, kung may budol king, may budol queen. Grabe. Grabe, Claire, tinawag na bobo si Gadon. Dinamay pa si Gadon, ay tinawag na bobo si BBM. Dinamay pa si Gadon. May galit ba or inggit lang talaga si Claire? Pangalawa, tamba, isa pa ito, walang respeto sa babae. Ayuda, tinanggihan, delikado sa kababaihan. Pangatlo, Marcos, tuluyan ng mabubura sa kasaysayan. Naku, alam ko, ito inaantay ninyo. Ito ang inaantay ng bansang Pilipinas. Ito ang inaantay ng mga Pilipino. Na Marcos, tuluyan ng mabura sa kasaysayan. PDP, sure win na daw. Galing kanino? Mamaya po, pag-uusapan natin. Huwag niyo pong kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe kayo sa channel ko, Coach Oli News PH, at pakisuportahan niyo po ang bago kong channel sa YouTube, Coach Oli News 2. Ayan, nakalagay na po. Coach Oli News 2, bagong YouTube account ko, bagong TikTok at bagong Facebook. So, pakisuportahan nyo yan. Mag-subscribe kayo doon, mag-follow po kayo doon, at nang sa ganun ay protection lang po dahil alam natin, nanggigipit na po ang gobyerno, hindi natin alam kung kailan tayo pasasara. Okay? Pinapatawag na nga mga vloggers, nang-confiscate na sila ng cellphone, no? So, hindi natin alam. Pero, pangontra dyan, kailangan may page po tayo, secondary page. Secondary page ko po, Coach Oli News 2. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa main page ko, Coach Oli News PH, subscribe na po. At dagdagan po natin yung 400,000 plus na subscribers. Okay po? Sa mga PDP, sa Team Suka, sa mga DDS, sa mga Duterte supporters, at dyan sa mga inaapi at inaabuso ng bansang ito, subscribe po. Pakilike nyo po itong video na ito na mas kumalat. Lalong-lalo na po itong una. Itong una. Okay, ito po. Simulan na po natin. Ito po. Simulan natin. Grabe, Claire, na tinawag na bobo si Gadon. Dinamay pa si tinawag na bobo si BBM, dinamay pa si Gadon. May galit ba or sadyang inggit lang to si Claire? Ayan na, tingnan nyo po to. Napaka-importante. Ikalat nyo po ito, okay? Tingnan nyo kung gaano kapeki ang babaeng ito. Okay? Tingnan nyo. I-analyze niya natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon? I-analyze niya natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Claire, ako nagtatanong okay, hindi natin alam kung totoo ba itong video na ito o AI ba ito. Pero pakisagot, Claire, ikaw ba ito? Ikaw ba ito? At totoong sinasabi mo, kine-question mo yung pagkaka-appoint ni Larry Gadon. Ito yung sinabi niya nung June 29, 2023. Baka mamaya, ito lang sa akin kasi nauuso po ngayon ang AI, no? So pakisagot mo kung tunay ba itong video na ito o AI. Kung fake news ba to? Kasi mahilig ka sa sinasabi mo, mga fake news kami. Pero kung totoo ito, ikaw ang peke. Baka mamaya, clone yung kaharap ni BBM na inappoint. Kasi iba yung sinabi nung June 29, 2023, ngayong 2025, iba tono. Pakinggan nyo, pati si Marcos, tatawaging mahina ang utak, bobo. Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya
para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Nawala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. O bakit siya? Kina-question natin mo, bakit siya? Ako ramdam ko kayo ang tanongin ko. Ramdam nyo ba yung inggit? Kasi bakit siya? Ba't hindi ako Parang ganun eh. Siyempre hindi niya didiretsuhin yun. Pero bakit siya? Di ba? Tingnan nyo ngayon. Yung ginawa ni BBM kay Gadon, kaya in-appoint, same na same yung ginagawa niya sa'yo. Kung bakit ka in-appoint. Aso. Tagatahol. Asong ulol. Ginawa kayong secretary, ginawa kayong undersecretary para tagatahol. Abogado. Nakatapos ng bar. Disbar nga lang yung isa. Tapos itong hindi natin alam kung saan nagtapos ito o tapos nga ba itong si Marcos. Ginagawa kayong tau-tauhan. Attorney Claire, how low can you be? That is so low. Yung ginawa kay Gadon, ginagawa sa'yo. Di ba? Kaya mo tanggapin. Dati kini-question mo eh. Bakit siya? Bakit kailangan gastusan ng gobyerno? Wala na sa iba na pwede pang departmento na pwedeng gawin. Ibig sabihin, tagatahol lang eh. Ikaw ngayon yan. Back to you. Binabalik yan sa'yo. Ikaw, Attorney Claire. Di ba? Galing sa Team Suka. Kainin mo, suka mo, Attorney Claire. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ay, hindi niya lang madiretso. Pero anong ibig sabihin? Di ba pag sobrang dami mong advisor, Marcos, parang lumalabas, Marcos, wala ka talagang alam, Marcos. Ganun yung sinasabi ni Attorney Claire. Marespeto lang siya dati kasi abogado siya. Ngayon, wala nang respeto ito. Bakit? Bayad na eh. Oo, binabayaran na ng taxes nyo. Eto. Di ba? Ang sarap ng suka mo. Kainin mo yung suka mo. Galing sa Team Suka. Di ba? Tinawag na bobo. In short, bobo ka, Marcos. Kasi, let's be honest. Saan ba nakilala to si Gadon? Meron ba tong nagawa? Wala, di ba? Nakilala lang to ng pasigaw-sigaw ng bobo. Tapos kinontra niya. Wala na ba kayong ibang wala na ba kayong mapiling iba? Una, doon lumabas ang insecurities niya. Why not me? Why not me? Siyempre, hindi niya anuhin yun. Pero yung bobo, tapos kini-question mo na walang alam si Marcos, ibig sinasabi mo na parang yung pagkuha mo kay Gadon na walang ibang sinasabi kung hindi bobo, sinasabi mo kay Marcos. Tama ba o tamang-tama? Ganito ka plastic tong babae na ito. Itong video na ito, maraming salamat kay Bob PH, hindi ko po siya kilala, pero nakuha ko sa kanya, maraming salamat, pahiram lang ng video mo malaking naitulong nitong video mong ito dahil naimulat Naimulat ang taong bayan sa mga katulad ni Attorney Claire na yung doble kara, di ba? Ngayon, Attorney Claire, hindi ko alam kung totoo nga, gaya ng sasabihin ko inuulit ko, hindi ko alam kung AI yan, baka mamaya pinagdugtong-dugtong lang, kaya gusto namin makita ang reaction mo. Okay? Kung ito hindi totoo, ipaliwanag mo. Pero kung itong totoo, ito paliwanag ko. Ipokrito ka. Doble kara ka. Ang salita mo, hindi galing sa paninindigan mo. Ang salita mo, galing sa posisyon. Galing sa sahod. Di ba?
Bakit ka nagbago ng statement? Ngayon, sige taggol ka kay Marcos. Dati sinasabi mo mahina ang ulo, walang alam. Wala ka talagang alam. Di ba? Ngayon, sige, sabihin mo ngayon kay Atty. Gadon yan. Kasi kung ano sinabi mo kay Atty. Gadon, balik sa'yo. Sabihin mo ngayon. Bakit? Parehas kayo ng trabaho. Magkaiba lang title nyo. Pero parehas kayo ng ginagawa. Ano? Atakihin lang Duterte. Yaan lang ang silbi nyo kay Marcos. I dare you. Both of you. I dare you. Tanggalin ninyo yung pag-atake ninyo kay Marcos. Tingnan ay kay PRRD. Tanggalin nyo yung pag-atake nyo sa mga Duterte. Tingnan ko kung may silbi pa kayo kay Marcos. Wala, di ba? Yan lang ang pakinabang ninyo. Atake. Tuloy. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Siya yun. Di ba? Yusek. Ang dami mong advisor. Inulit pa niya, may secretary ka pa. Tapos may Yusek ka pa. Siya. May ASIC ka pa. And everything. Bobo, Marcos. Bobo ka. Ako na lang magta-translate. I will translate you the English of what she said. Marcos, you're bobo. Diba? Hello. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Ayan, Castro, no? Yung isang Castro, convicted child abuser. Tapos kung makasita kay Marcos, ay kay PRRD, ganun na lang. Ito naman ngayon, kung birahin si Marcos dati, ngayon si Duterte naman ang binibira. Yaan po ang quality ng mga Yusek natin. Yaan ang quality ng tao ni Marcos. Again, I challenge you, Marcos. I challenge you, Atty. Claire. I challenge you, Atty. Gadon. Alisin ninyo ang atake nyo kay Duterte. Anong silbi nyo sa gobyerno ni Marcos? Wala. Next topic po tayo. Ito naman, pag-usapan natin. Tamba, walang respeto sa babae. Ayuda tinanggihan. Delikado sa kababaihan. Ito po ay post ng SMNI at babasahin ko sa inyo ang sinabi nitong si Tamba. Meron siyang bagong pakulo. Anong sabi ni Tamba? Marami na tayong naabot sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay. Ngunit marami pang kailangang gawin. We will not stop until every woman has the freedom to dream, achieve, and succeed without limits. Ang tindi mo, Tamba. Ang tindi mo. Mga babae naman ang ginagamit. Iingat po kayo dito, ha. Iingat po kayo sa manggagamit na itong si Tamba. Mga kababaihan ko, ingat. Ibig sabihin, hindi po epektibo yung ayuda. Ngayong hinaharangan na yung ayuda dahil kine-question yung budget dahil mayroong blank items dyan sa vice cam na yan, wala na silang pupuntahan. Ano ngayon? Para sila ay makakuha at maging mabango sa Pilipinas. Ay alam nila, mabaho na sila. Babae naman ang puntirya. Kayo naman ang uutuin. Ganyan po. Ano bang alam nito si Tamba? Kundi ayuda. Di ba? Kaya meron na naman siyang bagong na pakulong na isip, may bago na naman siyang drama. Kasi sa kanya, yun lang eh. Yun lang talaga, di ba? Pansinin niyo how they set up yung ayuda. In preparation for the 2025 election. Ayaw nilang tanggapin yung 2024 election. Bakit? Dahil may dagdag doon sa blank items na budget. Diyan sa vice cam na yan. Yan nga ay dinimanda nga sila dyan. Okay? Nakademanda sila ngayon. Ayan po yan. Talagang hinanda nila yan for election.
Yan nga yung tinatawag nilang di umano na legalized corruption. Legalized vote buying. Mukhang mapapasama. Punta ngayon si Tamba sa kababaihan. Kaya ito delikado. Babae naman, kayo naman ang gagahasain ngayon. Pagkatapos gahasain ang mga mahihirap, paglaruan ang mahihirap sa pamamagitan ng ayuda, babae naman ang gagahasain, pasasakayin dito sa bagong pautot ni Tamba. 'Di ba? Yung bibigyan ka ng ayuda, wag kayong papayag na magpapauto sa ayuda. Tanggapin niyo yung pera niyo 'yan, galing sa taxes niyo 'yan eh. Tanggapin niyo pero wag niyo iboto. Bakit? Lagi niyong tatandaan, ang taong nagbibigay ng ayuda mangungurakot. Bakit? Saan niya kukunin 'yun? Ayun, galing sa bulsa niya. Do you honestly believe na ang politiko ay magbibigay galing sa bulsa niya? At wala siyang naitutulong sa bansa kung hindi ayuda? Do you honestly believe? Maglalabas ang politiko galing sa sarili niyang bulsa? Maraming ang politiko, puro commissioner eh. Komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito. Pera pa niya, gagastusin niya para sa inyo, mga Pilipino. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo doon. Kasi maraming kwento sa akin. Isipin mo mga matatanda nag-aantay doon. Bibigyan daw ng ayuda. Kung sino-sino pang inaantay na politiko. Pag-aantayin nyo yung mga buntis, matatanda, diyan sa mga rally ninyo. Ba't hindi nyo ibigay agad yung ayuda kung ayuda lang? Bakit kailangan politiko magbigay ng ayuda? Katagal nilang nag-aantay sa lintik na mga politiko na yan para ibigay ang ayuda. Nag-aantay sa covered court. Kainit. Hindi nyo pera yan. Kung mamimigay kayo, mabigay kayo. Sabi nga, pag namigay ang kaliwang kamay, wag nang ipaalam sa kanang kamay. At kung namigay ang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mong kunin yung credit. Pag namigay ka, kalimutan mo na. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Sila pagbigay mo, yung mga trabahador mo, yung mga staff mo na walang pangalan mo. Pero pagka sila pa ang mamimigay na may pangalan, plastic yan. Kaya mag-iingat kayo. You are next, mga kababaihan, kayo target. Wait po. Ito, tingnan natin. Because when we empower women, we uplift families, naging concern sa families, strengthen communities, and secure a better future for all. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic to. Yung nagpanalo kay BBM, don't tell me, hindi ka naniniwala dito, Speaker Martin. Hindi makakabalik si Marcos as president if not for the Duterte. Hindi malilibing si Ferdinand Marcos if not for the Duterte. Kung hindi bumaba si BP Sara as vice president, hindi magiging president si Marcos. Hindi mo alam yun, Tamba. Tapos, anong ginawa nyo kay BP Sara? Binastos ninyo. Ginahasa ninyo. Binaboy ninyo. Ginahasa nyo ang kanyang kabaitan. Pinagtulungan nyo dyan sa kamera. Tapos, you are now talking about women. Hindi, instead na prinotektahan nyo si BP Sara dahil siyang nagpanalo sa pinsan mo. If not for the Duterte, wala kayo dyan. Instead na prinotektahan nyo, pinagtulungan nyo puro kay lalaki. And here you are, speaking about women. Tindi, no? Ganyan doon. Alam mo, napapanood ko etong issue kay Trump at kay Zelensky. Alam mo, nainggit ako dun sa
yung kung paano pinagtanggol ni Trump nung nagkakabarahan na napanood nyo? Tingnan nyo mabuti. Kung paano pinagtanggol ni Trump yung kanyang vice president. Magkapartido sila eh. Parehas silang nanalo. Kasi pag pinoto mo presidente doon, yun din ang vice president eh. Dito, hindi nga eh. Si BP Sara ipinanalo ang sarili niya. Pero tingnan mo kung paano merong bayag. Sorry po sa mga kababaihan. Ano ako dito eh. May yagballs po si Trump. Paano niya pinanindigan yung kanyang vice president? 'Di ba? How I wish ganyan yung presidente natin. Sinabi mo pang BFF, trinaydor nyo si BP Sara. Iniwan nyo sa ere. Pinalapa nyo sa buhaya. Anong sinabi nyo pagkakaisa? Iniwan nyo sa kangkungan si BP Sara. Ganyan kayo kakaplastic, ganyan kayo katraidor, ganyan kayo walang kayagballs. Gayahin nyo si Trump. Ang layo talaga natin. Antindi. Antindi ng politiko natin. Ako, nung pinapanood ko yung kay Trump at yung kay Zelensky, iniisip ko, bakit kaya hindi na lang mag-usap ng ganun si PRRD tsaka si BBM? Sila lang. Wala nang iba. Walang sekretary. Sila mag-usap dalawa. Televise. Kung gusto nila magdebate, magdebate. Huwag nang tatago sa babae. Huwag ganun, pangit yun eh. O kung ayaw nyo si PRRD, si BP Sara tsaka si Marcos, mag-usap sila live on television, harapan. Diba? Harapan kayo. Walang sekretary, kayong dalawa mag-usap on live television, wag mo isama si Lisa. Walang kinalaman dito si Lisa sa usapin na yan. Ang tanong, kaya ni Marcos? O maduduwag? Yan ang problema natin bansang Pilipinas. Yan ang problema natin. Asan ang tayo ng Presidente Marcos nyo? Tapos ngayon, ang gagawin yung narrative, tutulong kayo sa babae. Kayo mga kababaihang nanonood sa akin, naniniwala ba kayo dito sa taong to? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. Next topic po tayo. Third topic po natin. Eto po. Marcos, tuluyan ng mabubura sa kasaysayan. PDP, di umano, sure win na, sabi Nino. Yan. Okay? Sige, pag-usapan natin ito. Magkakasama namang nag-ikot sa Mandaluyong ang tandem ni na dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan para manuyo ng botante. Sumama sa pangangampanya ang nominee ng Akbayan Party List na si Attorney Chel Jokno. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ayan, nangangampanya si Bam Aquino. Maagang nagbahay-bahay ang mga senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Barangay Hulo sa Mandaluyong kanina. Ito yung mga palasimba, di ba? Naalala nyo? These people, sila daw, di umano, ang supported ng Catholic at palasimba. Umaga. Sige, tuloy. Sinamahan sila ni Senadora Risa Ontiveros sa Sinamahan ni Risa Ontiveros. ikot. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga taga Mandaluyong Sino may sabi? Mainit ang pagtanggap. na may mahigit 200,000 botante. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station nitong Pebrero, pang-17 pwesto si Aquino. Kaya aminado siyang mas kailangan pa nilang sipagan sa panunuyo ng mga botante. Kailangan suyurin pa, mangligaw pa sa mga kababayan natin habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Pang ilan? Pang 15 ba? Okay, basta hindi pasok sa top 12. Kung sakaling makabalik sa Senado, gusto raw ni Ayan, tingnan nyo po ito. Paliwanag ko lang po sa inyong mabuti, okay? Ang mga Aquino before, halos gawing Diyos ng mga Pilipino. Institusyon po yan sa Pilipinas. Savior po yan sa iba. Holy yan mga yan para sa iba. Anghel yan.
halos gawing Diyos. Ang taas ng tingin ng ibang Pilipino sa kanila before. Pati na rin etong si Kiko Pangilinan. Sila yung mga namamayagpag before. But look at them now. Hindi sila makapasok sa top 12. And I believe dito mananalo tong dalawan to. Tingnan ninyo. Kung gaano kalakas, marami sa inyo nagpunta pa sa EDSA to support the Aquinos. Dalawang naging presidente ay Aquino. Look at them now. Wala na. Alam nyo, mga kababayan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. One thing good na nakikita ko sa sitwasyon natin, I always believe in Romans 8:28. All things will work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, merong maitudulot na maganda. Yung masamang nangyayari sa Pilipinas, yung sobrang sama na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ako'y naniniwala may magandang patutunguhan. Sabi, Coach Oli, kailangan bang sobrang sama? Yes. Bakit? Kasi ang Pilipino matigas po ulo. Remember this, it took us 2 Aquinos, 2 presidents, 2 Aquinos. 2 presidenteng Aquino bago natuto ang Pilipinas. Wala silang panalo ngayon. Nag-8 diretso pa nga, di ba? 8 inodoro. Nagalit kay Cory, tapos binoto pa rin yung anak. Same thing. Nagalit kay senior, binoto pa rin yung anak. Kailangan kasi talaga, maapi tayo eh. Kailangan talaga, sobrang baba, sobrang gutom natin para matuto tayo mga Pilipino. Kaya ngayon, wala na tong mga to. Kaya ako naniniwala, tapos na po ang era ng Marcos. God gave BBM a chance na i-recover ang pangalang Marcos. Buhayin muli ang pangalang Marcos. And he messed up. He messed up big time. And maganda tong nangyayari na ito dahil sa palagay ko, sagad na ang Pilipino. Natuto na ang Pilipino. Hindi tayo natuto the first time. The second time. The second time ng Marcos. Same thing sa the second time ng Aquino. Natuto tayo. Ngayon, alam ko natuto na ang mga Pilipino dito kay Marcos. Bam nadagdagan pa ang pondo sa edukasyon. Tututukan niya rin ang paggawa ng mas maraming trabaho. Ang katandem naman niya sa kampanya na si dating Senador Kiko Pangilinan, nasa ika-15 pwesto naman sa survey. Ba, ito yung mga namamayagpag noon. Medyo hawig ni Gadunto, no? Oh, di ba? Saan sila? Mapapababa ang presyo ng pagkain, yung food security, tsaka pag-support. Sila mga food security, may nagawa ba sila that time? Yung panahon nila? Hindi naniniwala ng tao. Kaya hindi sila tumataas sa survey. Wala nang tiwala ang tao bayan sa kanila. Sa agrikultura. Naniniwala ako, pag nalaman ng ating mga kababayan, sa tulong ng media, na yan ang ating isinusulong, dadagdag pa. Marami pang masusuporta sa atin. Bukod sa Bam Kiko tandem, kasama rin nilang naglibot ang kaalyadong si Akbayan Party List First Nominee Attorney Shell Jokno. Kasama nila si Akbayan Party List Jokno. Kayo na maghusga. Okay? Ilagay nyo sa comment section. Ano ba to? Si Jokno. Diba? Ano ba to? Akbayan. Diba? Ano to? Ano yan sa bansang Pilipinas to si Jokno? Sige, pakilagay sa comment section. At anong common denominator ng the likes ng katulad ni Jokno
sa mga dilawan. Alam kong alam nyo yan. Turungan nyo nga sa akin, hindi ko alam eh. Diba? Bukas ng, hindi alam ng Pilipino before yan eh. Ngayon bukas na mata nila. Bukas na mata natin. Kaya lubog sila ngayon. Kailangan po natin ng mga progresibong kandidato Lakas na progresibong kandidato. lalaban para sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Handang-handa po kami ipaglaban kayo. Ayon kay Aquino, magmula ng mag-campaign period, nakabisita na sila sa 12 probinsya. Plano pa nilang maglipot pa para maligaw Relax. Napahawak-hawak ka pa ng kamay. Ginagawa niyo yan dati? pa ng mas maraming botante. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. Ha? Anong masasabi ko dyan? Day, Mukha ng kaplastikan. Yan ang mga plastic ngayon. Kaya may pag-asa, ipapakita ko sa inyo kung bakit nasasabi ko na malakas na, panalo na po ang PDP. Tignan nyo. Bukod dyan, na talagang wala ng Aquino. Ako natutuwa ako na laging sumasama si Marcos. I really believe that Marcos is the death sentence for the alyansa ng bagong Pilipinas. Hindi siya nakakatulong doon sa mga senador. Kung ako lang talaga senador, babiyahe na lang ako ng solo. Hindi napapasama talaga sila kay Marcos. Gaya ng sabi ko, dala na eh. Nagsasalita na ang taong bayan. I will really predict 7 to 9 PDP laban will win. Senatorial balls. Tandaan nyo itong sinabi ko. Ito nga sa ArcLight, nagkaroon ng survey. From February 22 to February 25, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. Lahat po, hindi yun pinipili katulad ng ibang survey. Ito lahat po kasama. ArcLight with its 2 million followers, 2 million followers generated more than 455,000. Hindi ko mabasa saglit Medyo lalakihan ko lang dito sa aking sa aking laptop. With 435,781 votes. Yan, ganyan kadami. Hindi katulad ng survey nila na 1,000 lang ang bumoto, 1,500 lang ang bumoto, 2,000 lang ang bumoto, tapos konti lang. Konti lang yung nakalagay na pangalan. Hindi lahat. Ito, 66 senatorial candidates to choose from. Okay? Accumulated survey forms and recorded 5.2 millions in total engagement. Ganun po katindi. Sinong top 1? Bongo. Sinong top 2? De La Rosa. Sinong top 3? Pastor Kibuloy. Top 4? Marcoleta. Top 5? Jimmy Bondoc. Lahat po ng PDP pasok. Yung 10 pasok. Alam mo kung bakit naniniwala ako dito? Dahil taong bayan na nagsasalita. You can check it from that survey, yung ArcLight na yan, kung trolls po ang bumoboto. Hindi katulad ng survey na iba na hindi naman natin alam kung saan sila nag-survey, sinong naitanong. Di ba? Iilan lang ang natanong nila. May katapusan din. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Yung nangyari po sa Laguna, nagsalita ang Laguna. Diyan sa Pansol, ang dami pong nag-attend. Tuwan-tuwa sa PDP. And mind you, walang ayudang binigay. I was there. Wala po. Walang ayuda, walang pakimkim, wala. Wala po. Andun ang mga mainstream. So, kapit lang mga kababayan ko, matatapos din
ang kasaysayan ng Marcos sa Pilipinas. Unti-unti nan nagigising ang taong bayan. Duterte na po ang susunod, and I really hope that someone aside from PRRD will continue the drug war at saka sa corruption. Pero alam ko, lalo na si BP Sara, itutuloy niya ang laban sa mga komunista tsaka sa mga adik. And andyan nga si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic, and all, marami pang iba na talagang lalaban kontra korupsyon. Maraming salamat po sa lahat. Huwag niyo pong kakalimutan na subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. At subscribe na rin kayo dito sa second channel ko, Coach Oli News 2. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.